Asawa ko, hindi ko na po pinapapasada minsan. Kasi walang mag-alaga sa mga anak ko. Kasi magluluto po. Kaya, minsan sinasabi ko po na sana Lord may tumulong po sa akin. Kahit kaunti lang po. Ano lang po. Kasi nahirapan po talaga. Hirap na po talaga kung mag-alaga sa mga anak ko. Kasi sa barangay Kabaldatan, Malaspi. May kagawad po, barangay kagawad nila dito ang nag-message kay Daddy Frankie para ilapit ang kanyang kabarangay. So mga kababayan, dito po tayo ngayon sa harapan ng kanilang bahay at kausapin natin, sama-sama nating alamin ang kwento ng kanilang buhay. Hi ma'am! hello po. Sino po Ako si Daddy Frankie. Opo, ma'am, magandang umaga. Ma'am, okay lang idikit ko tong mic sa inyo po? Sige po. Okay lang, sige po. Oh, sige. Ayan. Kumusta ma'am? Po, hindi po maganda ang kalagayan po. Ay, hindi maganda. Ano pangalan niyo po? Jezabel po. Ma'am Jezabel, ilang taon na po kayo? 33 po. Bakit mo po nasabing hindi maganda? Dahil sa sitwasyon ko po, Ano ba problema? sa mata ko po, sir, hindi po ako nakakita. Kaya, ano po. Ano nangyari? Paano? Bakit? Sa ano daw po ito, sir, sa glaucoma daw po. Sabi ko sa amin, nag-iisang taon po yung anak ko ng panganay po. Tapos, yun na po, biglang paggising ko po, yun na, wala na po yung paningin ko po. Biglaan po. Sabi daw po nila kasi, parang na-stroke daw. Na-stroke ikaw? Yung sa mata ko po yung na-stroke daw. Ay, mata na-stroke. Opo. Kasi tumaas daw yung dugo ko po. Tumama po sa mata ko. Ilan po anak niyo, ma'am? 3 po. Panay lalaki po. Puro lalaki. Opo. Asaan po ang asawa niya? Doon po. Anong trabaho po? Tricycle driver lang po, nakikili. Ano lang siya. Dito yung boundary po. Anong sitwasyon ng paningin mo? Nakikita mo pa ba ako? Ay, hindi. As in, wala ka na nakikita? Wala na. Pag sa ano, may dyan dito po sa gilid. Oo. Pag pinagilid ko po, may gumagalaw. Yun lang po. Pero pagkarap ko po kayo, wala po. Parang puti na lang kayo. Tapos sa gilid yung itim po. Yan lang po. Ano lang? Opo. Napa-check up niyo na ba sa doktor yun? Opo. Anong sabi ng doktor? Ano po, glaucoma daw po. Na, ano, na nagtatalo daw po yung puti at saka pula po daw. Kaya, nawala na daw yung paningin ko. Pero anong payo ng doktor sa inyo para may pag-asa pa ba o paano dapat gawin? Ituloy ko lang daw po yung gamot. Baka sakali lang daw po na bumalik kahit konti-konti lang daw po yung paningin ko po. So anong ginawa niyo na binigyan kayo ng reseta? Meron po, yung lang, pag pumapasada yung asawa ko, hindi po siya maka-alis-alis din kasi yung 3 anak ko walang magluluto, gano'n. Wala po minsan hindi ko na pinapapasok ng anak ko kasi pinagluluto ko na lang po. Pag pinapasada ko na yung asawa ko. Pag namasada asawa mo, yung anak mo. Kaya mahirap. Pero inaano ko na lang po. Kasi walang tutulong din po. Nasaan ba ang mga magulang mo? Dito din po sila Ilan kayo magkakapatid? Dito po. Kumusta naman ang buhay ng nanay tatay mo? Hindi rin po sila, sir, yung
Pensyon lang din yung tatay ko lang. Kulang din po. Kaya si tatay nasa Manila, kahit matanda na, kumakain pa rin, pumapasada rin po. Si nanay, dito lang din po. Minsan, nag-ano ng munggo, iiwan niya kami dito. Wala kami kasama. Dito lang po kami sa loob. Yung pangalawa at saka pangatlo, hindi mo na nakikita ito ang Makita ko pa po sila. Yung ito lang yung pangatlo. Hindi ko na po alam. Kaya nahihirapan ako. Kaya minsan, kami dyan sinanay mo. Ang dalalan nyo? Kasi syempre, sa tatlong anak ko, may special pa po. Kaya nahihirapan talaga po ako. Kaya yung asawa ko, minsan sabi ko, huwag kami pumasada. Kahit may kami dyan. Pagkain na pang umaga, yun lang, hanggang tanghali na lang po namin. Wala, minsan din sa isang araw, isang beses lang po. Po. isang beses lang kayo kakain? Opo, kasi yung asawa ko, hindi ko na po pinapasada minsan. Kasi walang mag-alaga sa mga anak ko. Kasi magluluto po. Kaya, minsan sinasabi ko po na sana Lord may tumulong po sa akin. Kahit kaunti lang po. Ano lang po. Kasi nahirapan po talaga. Hirap na po talaga kung mag-alaga sa mga anak ko din kasi. So, anong gusto mong hilingin ngayon? Sana po may tumulong po sa akin na paano po din yung mata ko kahit paano. Para makita ko mo din yung mga anak ko. Makita ko po yung mga mukha nila ulit po. Para yung mapag-aral ko pa po sila ng maayos, mapagpatapos ko pa po sila. Ano bang nararamdaman mo sa anak mo? Bakit mo nasabing PWD? Ano bang... Pina-check up din po namin yan, sir. Anong sakit ng bata? Yung po, autism na din. Autism ba Po, yun? autism din po. Kaya, sabi ko, pag nung ganito na yung matapos, sabi ko, sana tulungan tayo ng Panginoon na kung saan ka pumunta. Kasi kung saan kasi pumupunta, sir. Kaya, minsan di na ako dito, sir, nakakatulong na maayos na. Siyempre, nasa kalsada, di ko alam kung anong kapalaran niya dyan sa kalsada. Minsan kasi, sir, nabunggo na po siya kasi, sir. Tapos na kuryente. Kaya, di ko na po alam ba na gagawin ko rin, sir. Ano yung pangalan mo ulit, ate? Jezabel po. Jezabel. Opo. Ako si Daddy Frankie. At may video kami dyan. I-upload namin ng video ito. May followers tayo. More than 3 million. Tapos sa YouTube, running 1M yung mga kapanood. So, sa pag-upload natin, marami tayong mga kababayan, mga kapanood nito. Gaya ng iyong sinabi na gusto mong naghanap ka ng makatulong para makakita muli. Bibigyan kita ng chance para manawagan sa ating mga kababayan na may mabuting kalooban. Sige, ito sabi ka ng gusto mong sabihin. Sana po may tumulong po sa akin na bigyan po ko ng pampagamot po para po yung mga anak ko din po hindi rin po sila nahihirapan kasi minsan wala po silang kasama, walang mag-alaga. Kaya sana po tulungan niyo po ako. Ang asawa ni ate nasaan? Pwede makausap niyo? Ngayong umaga po. Sir, ano pangalan niyo po? Yali Pula Figuera. Gaano na kayo katagal nagsasama? Bali, 11 years na rin ready na po. kasi ang anak ko. Ano nangyari, sir? Bakit labo ang mata ng asawa niyo po? Ano yan sir, simula nung bago kami nagkasal. Oo? Simula nung bago kami nagkasal, tumira kami doon sa amin. Nangyari na doon. Kasi, naglabas ako ng pulugang motor. Tapos, ang mahirap yung buhay namin doon na, yung bahay ng tatay ko. Simula nung magkakapatid kami. Ako lang nakapagpakabit ng ilaw, kaya ganun yung nangyari na parang daw,
inggit daw yung nangyari sa kanya. Pero dati, bumalik yan. Ngayon na naman, nung birthday nung bunso ko, biglang walang yung panisa. Biglang lumabo na naman. So, paano yung ginagawa mo ngayon, sir, na hindi nakakita yung asawa mo? Ano po, namamasada lang ako yung sabi, mga nagtangalid, hindi na ako babalik. Pag wala minsan singinan ko, walang mag-aalaga dun sa mga bata. Magkano ba kinikita mo, sir, sa pamamasada? Minsan, pag swerte yan, nasa 300, 400 lang po. Araw-araw. Ilan taon ba yung panganay nyo? 11 po. 11. Tapos, Dalawa po yung bunso, 4 years old po. ilang taon yung bunso? Dalawa taon po. 2 years old. So, sa pamamasada, doon mo kinukuha yung pang-ano ng pamilya mo. Magkano ba ang diri po? 150 po. 150. Huwag na huwag mong iwanan yung asawa mo. Kasal na ba kayo? Oh, very good. Di ba may sumpaan naman kayo na walang iwanan? Kahit anong hirap ng dadanasin ng bawat isa. Dahil yung mga ganyan, pagsubok lang yan. No? At alam ko ate, hindi pa huli ang lahat. Sinusubok ka lang ng panahon, sinusubukan lang nila hanggang saan ang tibay natin. Kaya ito ate, bibigyan ka kita na isa pagkakataon. Manawagan sa ating mga kababayan para sa iyong mga anak. Sige ate, ilabas mo lang yung nararamdaman mo. Nandiyan ang asawa mo, laging nakasuporta sa iyo. Hanap niya may tumulong sa akin para po magampanan ko po yung mga anak ko po na maging ina po. Sana po tulungan niyo po ako na bigyan ako ng pagkakataon na makakita ko ulit para po matulungan ko din yung mga anak ko kasi nahihirapan na rin po ako na hindi ko po sila maalagaan. Gusto ko pong magampanan yung magiging ina po para sa mga anak ko. Una po masaya pero di ko alam na naging ganito po ako na di na po makakita. Sana po tulungan niyo po ako. Si kuya naman, sir, ano naman ang panawagan mo? Nananawagan po ako sa lahat ng mga nanonood po. Sana po matulungan niyo kami mag-asawa kasi po mahirap po yung buhay namin. Nagtatricycle lang po ako para mapaaral lang yung mga pamilya ko po. Tapos lumaki sila ng magandang kinabukasan po. Sana po yung mga nanonood po kami pabayaan po na tulungan para makakita lang po yung mata ng asawa ko. Magampanan niya yung mapalaking mga anak namin. Sa hospital mo dinala yung asawa mo? Sa ano po, sa eye center po. Eye center. Opo. Saan yun? Sa San Carlos po. San Carlos. Doon sa malapit sa town center. Anong sabi nila doon? Ano po daw, mahaba-habang gamutan daw po. Pero niresitahan siya ng yung pampadak sa mata. Yun lang po yung dapat itinutuloy para para makakita daw yung mata niya. Nakabili naman kayo ng gamot? Opo, yung una po. Yung una. Ilang beses ka nakabili? Bali, pangalawa po ngayon. So ngayon meron pa. Magkano naman yung gamot? Ano po, may 1,000 po. 1,560 po. 1.5. Ano yung drop lang? Yung lang po, Pinapatak. Gaano katagal gamitin yung 1.5? Ganito kalaki po. Hindi ko Isang po buwan ganun po. Minsan, Isang buwan ipapatak yun. minsan di po maabot ng isang buwan kasi 3 beses sa isang araw. Ay, tatlong beses po sa isang araw po. O, 3 times a day ang patak. Opo. So pag napapatakan yung mata mo, anong pakiramdam mo? Ano po siya, yung parang may yung umaano po na puti, tapos minsan pag may dumaan na tao,
ano na siya, yung parang anino, ganun po. Pero pag di po ako parang pag wala pong kita yung asawa ko, wala rin po, hindi po Pag kami. hindi napatakan, talagang Wala. dumidilim na. Opo. Pero pag may patak, tuloy-tuloy, ibig sabihin may improvement. Opo, maano po siya. Pero hindi naman sinabi ng doktor na operahan pa. Di daw po pwede. Ang glaucoma daw po, hindi na daw po pwede na. So patak lang talaga. Patak lang daw po. Hanggat hindi po bumabalik, kailangan continue po yun. Kuya, yung 1,500 ang presyo, no? 1,560 po. 1,560. Naintindihan ko naman yung buhay na mamasada. Alam ko mahirap ang buhay. Pero tanong ko lang, yung 1,500 na gamot ay halos 1 month yun. Hindi mo kayang i-provide yun? Ano po, minsan nga po, pag swerte lang yung pasada, doon na pag-iipunan. Hindi naman bigla na basta-basta bibili pag naubusan kung kulang yung kita. Ganun. Oh, pero syempre, halimbawa, meron kang isa ngayon, araw-araw ka mamamasada, magtatabi ka na para sa gamot ng asawa mo, hindi ka nakakapag-ipon? Ano po sir, yung may mga rin kami sa kaya ng mga Bigas naman po. mga bigas Bigas. sa mga budget ng sa mga bata kasi yung bunso ko Papagatas pa po kami. hindi pa yung bunso. Sana makatulong to. Ate, yung kamay mo. Ayan. Pasensya mo na. Sana makabili kayo ng gamot mo. At sana makabalik kami dito. So, 1, 2, 3, 4, 5,000 natin. Maraming salamat po. Daddy Francis, unang-una po sa Panginoon po kasi pinapunta po kayo dito para tulong. Kasi gabi-gabi po talagang humingi po ako ng tulong kay Panginoon na sana po may pumunta dito na tumulong po sa Panginoon. Gusto ko lang po kasi matuloy lang po yung gamot po. Kasi nahihirapan na po talaga yung mga anak ko. Hindi ko na po talaga sila kayang alagaan. Kaya mo yan. Gawin mong inspirasyon yung mga anak mo. Huwag kang susuko, ha? Laban lang. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kayong mag-usap mag-asawa. Lagi kayong tatawag kay God. Hindi tayo pababayaan ni God. Okay? At pag-pray natin, sana makabalik ang Team Daddy Frankie dito. Makapagdala si Daddy Frankie ng bigas, no? Sana po. Maraming salamat po dito. At papabili ko na po ng gamot dito kasi tustusin wala na po talaga akong gamot. Wala na. Naubos na po kahapon. Okay, very good. So, Kaya po, salamat kay God kasi pinakinggan niya yung hiling ko kagabi. Okay. So, ngayon din mismo, sir, bili ka ng gamot ng asawa mo, ha? So, ayan mga kababayan, pagbalik ko magdadala akong bigas. Mga kababayan, mga kabarangay, ha? Bago kami makarating sa bahay na ito, sa pamilyang ito, may mga nadaanan na kami kaya naubos na yung bigas na aming pinapamigay. Pero may awa ang Diyos, makakabalik pa si Daddy Frankie dito para mas makatulong pa kay ate sa kanilang pamilya. Lalong-lalo na maliliit pa yung anak at may anak din silang PWD. So mga kababayan, mga kabarangay, isa ka man po napanood ng video ito at isa ka sa naantig mga kwento ng buhay ni ate para mas makatulong pa tayo. Maglalambing si Daddy Frankie. Share lang po natin ang video ito para sa ganon ay mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Okay po ate, thank you so much. Kami po magpapaalam muna sandali. Hindi po payakap na ipang Oh, sige. kasi nung meron pa po akong kunting nakita po yung may tinulungan po kayong lulo niya dyan. Oo. Ako po yung dumaan doon na may dalang bata po. Yung sabi yung hello, sabi niyo po. Oo. Ako po yun. Nakita mo pa ako noon. Ngayon di mo na ako nakikita. Hindi na po. Hindi ko na makita yung kagwapuan niyo. Sayang. Sige, sige. Kaya po binigyan kayo ni Panginoon sa amin natin. Okay. Salamat Dapat- po.
Sana bigyan pa ako ng paningin po para makita ko po kayo ulit. Nakakaiyak naman mga kababayan. Salamat po. Oo.